Biglang, sinabi ng Blood Cult Elder sa pinuno ng Sua Ancient Sect na naging sikat siya kamakailan. Hinarap niya ang isang Nant Soul Stage demonyong hari. Ngunit sa Fivefold God Silang Array na ito, kahit ang mga Spirit Transformation Stage Maestro ay hindi makakatakas. Sinabi ni Prince Hen sa kanila na kumilos na, at huwag siyang patayin agad. Kailangan siya ng kanilang maestro. Ngunit ang babae na iyon sa pula ay kailangan lamang na alisin ang kanyang mga kapangyarihan, at gusto niya siyang i-enjoy. Agad na lumingon si Hong at nagtanong sa kanya kung ano ang sinabi niya, at ayaw niyang makialam. Ngunit nilabag niya ang lahat ng mga hangganan, at gumamit siya ng mga fire powers at sumugod upang atakihin. Nagulat si Han na sinira ni Hong ang array sa isang palo. Paano iyon posible? Sinabi ng matanda sa tagapagmana ng prinsipe, maaari bang ang pinuno ng Zhangpik ay nagdala ng isang spirit transformation stage disipulo kasama niya, at ang kanyang teknik ay malinaw na ng immortal level. Kung hindi, hindi sana nito nasira ang kanilang array. Galit si Han at galit na galit sa mga matatanda. Kung tutuusin, umaasa siya na magdadala sila ng kaluwalhatian sa kanyang maestro. Nagpasya si Han na makipag-usap sa immortal at gumawa ng isang deal. Kung tutuusin, sa kanyang lakas, kung sasali sila sa kanyang maestro, magkakaroon sila ng isang maliwanag na kinabukasan. Galit na galit si Hong at nagtanong kung paano siya naglakas loob na mag-usap ng ganoon. At ngayon pahihirapan niya siya. Agad na inatakihan ni Hong ang prinsipe na nag-set up sa kanila at nagpasya na sunugin siya ng buhay upang hindi na siya gambling pa. Hindi man lang makagawa ng anumang bagay si Han laban sa kanila at nahuli sa apoy na inilabas ng immortal. Pinanood ni Lin ang lahat ng ito at sinabi na tinamaan niya ang isang nerve. Sinabi niya kay Hong na huminto at huwag patayin siya. Kailangan niyang magtanong ng ilang mga katanungan. Tinanggap ni Hong ang utos ng maestro at pinatay ang apoy sa isang pitik ng kanyang daliri. Nagtanong si Lin sa kanya kung sino ang kanyang maestro. Paano niya siya pinagsilbihan? Sumagot si Han na ang kanyang maestro ay ang pinakadakilang immortal ng gitnang rehiyon. Wala siyang katumbas at kailangan niyang sumuko sa kanya agad. Kung hindi, kapag lumitaw siya, ang immortal ay hindi man lang makakapagmakaawa para sa kamatayan. Nagtanong si Lin sa pagtataka. Sumuko, kahit na hindi naiisip ng prinsipe, at makikita nila kung gaano katagal magtatago ang kanilang maestro. Magsisimula siyang patayin ang kanilang mga tao ng isa-isa. Ginamit ni Lin ang kanyang attack beam, at gamit ang kanyang kapangyarihan, pinatay niya ang isa sa kanyang mga tauhan. Nagulat ang matanda at sinabi na ang lalaking ito ay nasa spirit transformation stage din. Paano magkakaroon ng dalawang ganoong maestro nang sabay-sabay ang isang sekta mula sa isang mailap na rehiyon? Pagkatapos noon, sinabi ni Lin na dumating ang pangalawang lalaki at pinatay niya ulit siya ng isang beam. Natapos ang lahat, sinabi ni Lin na ang prinsipe na lamang ang natitira. Natakot si Han at humingi ng tawad sa immortal na maghintay. Bigla, pagkatapos ng mga salitang ito, isang malaking pagsabog ang nangyari sa kagubatan na makikita mula sa dulo ng mundo. Sa daan, nagtanong ang anak na babae, ano ito? Napakalaking madugong liwanag. Sumagot ang ama sa kanyang anak na pumunta doon ng mabilis, at umaasa siya na ang lahat ay maayos sa mga maestro. Agad na naramdaman ni Hong ang isang pamilyar na aura at napagtanto na siya iyon. Bagaman kaya niyang hawakan si Yaing, ang pagkikita sa kanya ay napaka hindi kaaya-aya para sa kanya. Natuwa si Han at sinabi na sa wakas ang maestro ay narito at dumating na ang kanyang oras. Mula sa pulang kadiliman lumitaw ang pinuno ng Bloody Cult ng gitnang rehiyon, ang Stone Absolute. Agad siyang tinanong ni Lin. Kaya siya ang nasa likod ng lahat ng mga kalupitan na ito. Mahusay na hinihila ang mga string, at naisip niya na mananatili siya sa kanyang liblib na butas. Ang Rock Absolute ay humarap sa kanila bilang mga cultivator mula sa mailap na rehiyon at sinabi na inaamin niya na mayroon siyang ilang kakayahan, ngunit hindi pa siya karapat-dapat na makipaglaban sa kanya, ngunit ang matandang kakilala na nakatayo doon ay pumukaw sa kanyang interes. Tinawag siya ni Hong na isang madugong demonyo at sinabi na hindi niya inaasahan na buhay pa siya. Agad na naisip ni Lin, ano ang koneksyon ni Hong sa lalaking ito? Lumapit ang Stone Absolute at nagtanong sa pagtataka, madugong demonyo. Hindi pa siya tinawag na ganoon mula nang siya ay napalibutan ng Holy Lands ng gitnang rehiyon 200 taon na ang nakalipas. Hindi ko inaasahan na naalala pa niya ito.
Sinabi ni Hong sa kanya na ang mga nakaligtas sa malaking digmaan na iyon ay tiyak na hindi makakalimutan. Alam niya na ito ang Stone Absolute na minsan ay ang pinakamakapangyarihan sa mga True Immortals. Dinumihan niya ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagsipsip ng dugo ng mga tao, itinuro ang kanyang mga madilim na teknik sa iba, nagkakalat ng kasamaan at nagdudulot ng hindi mabilang na kasawian. At pagkatapos ay sinipsip niya ang enerhiya ng kanyang sariling mga tagasunod, inaangkin ang lahat ng kanilang kapangyarihan para sa kanyang sarili. Ang kanyang mga pamamaraan ay napakakasuklam-suklam at ang kanyang pag-unlad ay napakabilis kaya't ang pinakadakilang mga kapangyarihan ay nagkaisa upang sirain siya. Kahit siya, isang kinatawan ng demonyong landas, ay napilitang makilahok sa digmaan na ito. Ang kanyang mga pamamaraan ay napakakasuklam-suklam at ang kanyang pag-unlad ay napakabilis kaya't ang pinakadakilang mga kapangyarihan ay nagkaisa upang sirain siya. Kahit siya, isang kinatawan ng demonyong landas, ay napilitang makilahok sa digmaan na ito. Biglang sinabi ni Han na kung ang balita na ito ay umabot sa gitnang rehiyon, magkakaroon ng isang malaking kaguluhan, at ang mentor ay sa wakas ay narito. Nagsimulang magreklamo ang lalaki at sinabi na ang babaeng ito ay gustong patayin siya at kailangan niya siyang ipaghiganti. Ngunit hindi na nakipaglaro pa ang Stone Absolute sa kanya at gumamit ng isang laser eye attack, piniprito ang kanyang utak. Nakita ito ni Hong at sinabi na siya talaga ang parehong nakakainis na madugong demonyo. Wala siyang awa kahit para sa kanyang mga disipulo. Sumagot ang Stone Absolute na ang disipulo ay wala lang. Maaari siyang maghanap ng isa pa sa anumang oras, ngunit kung gusto niya siyang patayin, hindi siya mabubuhay. Hindi pa ba niya naiintindihan kung paano ginagawa ang mga bagay dito? Tiningnan sila ni Lin at sinabi, ito ay isang ibang plot, at mayroong ganoong drama dito, talaga. Sinabi ni Hong na nakita niya sa kanyang sariling mga mata kung paano sinira ang kanyang immortal body ng 4 na banal na artifacts. Ang kanyang dugo ay pinawisan hanggang sa huling patak. Paano pa siya nakaligtas? Sumagot ang Stone Absolute na ang mga mayabang na idiot na ito, hiwalay niya noon ang isang patak ng kanyang lifeblood at itinago ito sa isang ligtas na lugar. Pagkatapos ng kanyang pagbagsak, ang patak na ito ay pinahintulutan siyang mabuhay muli. At sa nakikita niya, siya ay nasa isang katulad na sitwasyon. At ngayon kailangan niyang madalyan na ibalik ang kanyang lakas at siya ay nasa paunang stage lamang ng pagbabago ng espiritu. Hayaan siyang sumuko na at hayaan ang kanyang dugo na punuin ang kanyang katawan at pagkatapos ay magkasama sila magpakailanman. Sinabi ni Hong sa kanya na siya ay nababaliw. Kahit sa gitnang rehiyon, tinanggihan niya siya ng paulit-ulit at hindi pa rin siya kumakalma. At talagang sa tingin niya na ang isang Peak Spirit Transformation Cultivator ay maaaring talunin siya. Sumagot ang Stone Absolute na mas lumaban siya, mas na-excite siya. Para sa iba, ang isang labanan na may pagkakaiba sa kapangyarihan ng ilang stage ay posible pa rin. Ngunit para sa kanya, ito ay isang pantasya lamang. Nagtanong si Hong sa kanya kung paano niya nalaman nang walang sinusubukan ito at agad na inilapat ang banal na landas ng 5 Absolutes. Nagulat ang Stone Absolute sa kanyang nakita at tumugon sa isang madugong kamay. Nakaharap sa mga atake mula sa magkabilang panig, isang malaking pagsabog ang nangyari na hindi man lang nila inaasahan ang ganoong pagliko ng mga kaganapan. Naisip ng Stone Absolute, paano ito posible? Ang apoy na ito ay napakalakas. Iyon ay, ang isang cultivator ng paunang stage ng spirit transformation ay nagawang sirain ang kanyang madugong kamay. Saan niya nakuha ang ganoong teknik? Naisip niya, ngunit sinabi ni Hong sa kanya na ang palabas ay nagsisimula pa lamang at gumamit siya ng isang Fire Frost attack. Ngunit ang Stone Absolute ay hindi natakot dito at sinabi kay Hong na siya ay isang talo lamang. At bilang tugon, ginamit niya ang Bloody Soul Engravings. Napakalakas ni Hong kaya't ang kanyang atake ay tumama ng direkta sa katawan ng kalaban. Nagtanong ang Rock Absolute, anong klaseng fire technique ito? Napakasama ba nito? Ngunit nagpasya siyang kumilos ng iba, at sa pamamagitan ng paglabas ng kanyang teknik, pinahintulutan niya ang isang ice attack. Sinabi ng Stone Absolute kay Hong na siya talaga ang isa na minsan niyang pinili. Kahanga-hanga, kahit at natanggap ba talaga niya ang isang hindi kapani-paniwalang mana sa panahon ng kanyang pagtakas mula sa gitnang rehiyon o naging disipulo ng ilang makapangyarihang maestro. Sumagot si Hong na wala itong kinalaman sa kanya.
Sa teknik na ito, siya ay nasa kanyang daan na upang buhayin ang kanyang katanyagan sa gitnang rehiyon. Naiintindihan niya na sa pagpapalakas ng 3,000 nagniningas na apoy, kahit ang isang taong tulad niya, na minsan ay humawak sa buong gitnang rehiyon sa takot, ay hindi makayanin siya ngayon. Ngunit hindi niya maipapaalam sa kanya na nakuha niya ang teknik na ito mula sa isang spirit transformation stage cultivator mula sa mailap na rehiyon. Sinabi ng Stone Absolute na kung papayagan ni Hong siyang mag-develop pa, kahit siya ay hindi makokontrol siya. Siyempre, nakakahiya, ngunit ito ang katapusan ng lahat. At ngayon matututunan niya ang tunay na kapangyarihan ng kanyang immortal body. Samantala, sa lungsod ng estado ng Harmony, ang mga tao ay sumisigaw sa sakit at humihingi ng tulong sa isang tao, at hindi sila mamamatay. Sa sandaling iyon, ang Stone Absolute ay sumisipsip ng lakas mula sa kanila. Ngunit sa teritoryo ni Wei, ang Stone Absolute ay napuno ng lakas at sinabi na ang pakiramdam na ito ay mahusay. Ang mga taong ito ay naging kanyang pagkain sa loob ng mahabang panahon. Kung gusto niya, maaari niya silang lamunin agad, dinadagdagan ang kanyang lakas. Sinabi ni Lin kay Hong na huwag magtagal sa kanya at tapusin siya ng mabilis. Sinabi ng disipulo sa guru na huwag siyang sabihin kung ano ang gagawin, ngunit naisip ni Hong kung paano siya napunta sa sitwasyong ito. Umaasa siya na hindi makayanan ni Lin ang madugong demonyo at humingi ng tulong sa kanya. Kung gayon mamamagitan siya ng may karangalan. At ngayon ang sitwasyon ay tulad na tila kahit siya ay hindi makakalabas sa laban na ito ng walang pinsala. Ito ang enerhiya ng fusion. Naalala ng Stone Absolute na umaasa sa katawan na ito, minsan siyang nakipaglaban-laban sa mga makapangyarihang cultivator ng parehong matuwid at demonyong mga landas at hindi mababa sa kanila sa anumang paraan. At kahit ang ilang mga matatanda mula sa Holy Lands na gumamit ng mga immortal artifacts ay hindi nagawang ganap na sirain ang kanyang immortal bloody body. At ngayon ang kanyang immortal body ay naibalik sa 70%. Kapag sinipsip niya ang lahat ng mga nabubuhay na nilalang ng mailap na rehiyon, aabot siya sa kanyang buong lakas at pagkatapos kahit ang gitnang lungsod ay hindi makakalaban sa kanya. At si Hong, binigyan niya ng pagkakataon. Kung nakarating siya sa puntong ito, kung gayon ito ay kasalanan niya. Kaya mamamatay siya. Nakita ni Hong na ang bastardo na ito ay umabot sa fusion stage. At ngayon ang mga bagay ay masama. Agad niyang ginamit ang violet flame na nagsusunog sa langit. Hindi nagpabagal si Hong at sa panahon ng labanan gamit ang isang atake ginawa niya ito upang malaman ng Stone Absolute kung ano ito. Ang atake ni Hong ay matagumpay. Kahit ang Stone Absolute ay nasaktan. Ngunit naiintindihan ng lalaki na ang pakikipaglaban-laban sa isang mas malakas na kalaban sa ganoong mga kondisyon ay nangangahulugang tiyak na kamatayan. Ang natitira na lamang ay ang sunugin ang Dantayon at lumaban hanggang sa kamatayan at agad na ginamit ang atake ng Golden Flame na tumutusok sa langit at ang galit na apoy ng dragon. Ngunit sinabi ng Stone Absolute na ito ay walang silbi. Walang punto sa pagsubok na lumaban. Ang kanyang mga atake ay wala nang higit pa sa isang bahagyang KT para sa kanyang immortal body. Pinigilan ang atake ni Hangs, inilagay niya ang kanyang mga kamao para sa isang counterattack at sinabi, ito ang katapusan. Nakita ni Hong na kahit ang kanyang pinakamalakas na teknik ay hindi makakasakit sa kanya. Ano ang dapat niyang gawin sa susunod? Naisip niya, ngunit hindi siya nawalan ng pag-asa at ginamit ang Golden Flame Shield. Ngunit ang Stone Absolute ay hindi nagpabagal, at habang sinasaktan, sumigaw siya para mamatay na siya. Ang Stone Absolute ay nagdulot ng mga makapangyarihang palo at madaling nakalusot sa depensa ni Hangs. Sa sandaling iyon, dumating ang emperador sa bundok at nakita kung paano sila nakikipaglaban, lubos siyang natakot para sa immortal. Nagtanong ang babae sa kanyang ama kung anong klaseng halimaw iyon. Napaka nakakatakot. Naisip ng emperador na iyon ang pinagmulan ng kasamaan na Sumire sa estado ng Harmony. Kahit ang isang immortal ay hindi makayanan ito. Nakahanda ba ang kanyang bansa? Naisip niya habang nakatayo. Nagtaka si Hong kung ito na ba ang katapusan ng kanyang paglalakbay sa immortalidad. Na-master niya ang teknik na ito ng may ganoong kahirapan, ngunit hindi siya maaaring sumuko lamang. At dapat ba talaga siyang humingi ng tulong mula sa sinumpaang yaling na ito? At inaamin na mas masahol siya kaysa sa kanya na isang kahihiyan na. Bukod pa rito, siya ay nasa peak lamang ng spirit transformation,
na hindi maikukumpara sa fusion stage. Maaari ba siyang tumulong sa anumang paraan? Sinabi ng Stone Absolute na sila, ang mga cultivator, ay naghahanap ng walang hanggang buhay. Dahil ayaw niyang magpatuloy sa paglalakbay kasama niya, mamamatay siya at magiging bahagi ng kanyang katawan, at dadalhin niya ang kanyang kalooban hanggang sa katapusan ng landas. Ang Stone Absolute ay hindi huminto doon at naglunsad ng kanyang makapangyarihang atake. Naisip ni Hong na tapos na ang lahat. Ang kanyang ulo ay walang laman at marahil ito ay ang instinct lamang ng self-preservation. O isang pagtatangka na kumapit sa huling dayami. Agad na lumingon si Han sa kanyang mentor at humingi ng tulong sa kanya. Nagulat ang Stone Absolute na marinig ang tungkol sa mentor at nagtanong sa kanya, naging disipulo ba talaga siya ng isang tao? At biglang sinabi ni Lin na ang kanyang estudyante ay sa wakas ay napagtanto kung kanino siya may utang sa kanyang kaalaman. Kung tutuusin, siya ang kanyang mentor. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.